So, akong message pag-auluhan ako, don't be sick, be like Christ. Sick nga, masakiton. No? Don't be sick, be like Christ. Sick is an acronym lang ni siya. There are things nga, physical sickness nga makapaluya sa atong lawas, but then, the spiritual nga sakit is modulot sa ato ang mga kaunuran, sa atong tibuok nga kinabuhi, kini siya makaapektar. Ug daghang mga believers and even Christians karon nag-struggle ani nga pamatasan. No, dili na to mabantayan as a Christian nga lagad ta kinuoy na aday ko ingon ani, nagsakit di ay ko. Nadi ko'y diferensya. So atong taon mga kaigsuunan, kung unsa kining mga kinaiya nga sukwahi or kabaliktaran nga sa kinaiya sa atong buhi nga Dios. Una, spelling sa sick, S-I-C-K, no? S, selfishness. Thinking only about myself and my needs. Usa ka sakit or kinaiya nga sukwahi sa atong buhi nga Dios. Kaya atong buhi nga Dios is di man siya selfish. Even gihatag gani ni iyang kaugalingong kinabuhi para sa atong kaluwasan. But then, aduna day bisan even Christian, adunay ingon ani nga pamatasan. Wa ta kabantay nga naa day taani. Sample. Atong i-check atong selfish ba ko or dili. So na to pagkabalo. Tanawa ang inyong mga online shopping diha, inyong Lazada, inyong Shopee, TikTok. Kung more on sa imong kaugalingon na ba imong ginapagawas, ay imong ginapalit, or naba kay gipalit para sa imong pamilya, para sa imong anak. No? Check nato. Even ka na mamalita sa grocery, unsa may ginasulod nato sa cart, ang ato ra bang needs, ato ra bang wants, or giapil ba nato ang atong kauban sa panimalay? O basin katura pud atong gusto kaunon ang atong gipangumpra without thinking nga nariti kauban sa balay nga dili mo kaon ani. No? Selfish ka, ikaw na nag-save sa imong kaugalingon without thinking nga nariti pa kay kauban. Even sa pagkaon, no? During kaon-kaon, bantayan day nato may igsuon. Kikusog basin nay mag-una-una og kaon without thinking na pay uban nga gasunod. No? Usually basta sa mga pag kanang kaon ko, luoy kay ang nasa last line, kay wala na yung mabilin, kay katong gauna. No. Nari pagka-selfish. Ang lechon, panit, hotdon. Ang uban, wa pa kakaon. No? Nay makina iya sa, nga wala na to nabantayan, nga naaday atua. Nga, agamay naman ka ni Lord, dili na ni siya makadaot. But then, lantawo na to, kay basin na ubang tao, naglantaw sa atua. Laina niya Kristohanon. Pwede man kabalo manalin. Laina ni nga Kristohanon, selfish man kaayo iyang self ra magyud iyang gihunahuna. Me, myself, and I. Even day sa work, nagyapay pagka-selfish. Kaya too much ng work nga without thinking nga. Mo share po ta og knowledge sa atong mga kauban. Kahayin ko ba, Lord, basin sa para ni ako, Lord, no? Maguro, gikapoy kay ko, kay halos tanang trabaho akong giangkon. Selfish ra ba kay ko, Lord, nga dili ko mo share sa ako ang work? Anak ba? Nga nung di ko mutudlo sa akong makauban, nga para po dili kay bugat, na po sila makatabang. So naaday maparty sa atong kinabuhi mga igsoon nga, ambi natog wala lang. Normal lang ni siya, kahit mo, niani na gyud ko. Pero ang pagka-selfish di ay is kanang hilom ra siya ba? Wata kabantay is nagdulot na day siya sa tua. Nag-iingon sa Philippians 2:4, don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourself. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. So ato ring hunahunahon po digsuunan ang atong kauban sa panimalay, atong asawa, atong bana. Even kauban nato sa church. Unsa di ilang ginahan, dili kay ang ginahan lang nako sige.
ato po des lang i-consider. Taahon na to kung unsa ang makaayo sa uban, unsa atong mahatag sa kayuhan sa uban, ug dili kung unsa lang atong makuha nga kita maka-benefit. There are times nga, dili ko mo-apil anang activity kay wa may maako ana. Or mo-apil ko ana kay murag mapansin ko dihang dapita, murag talented ko dihang dapita. But diha sa pagpangalaga sa tunghoy nga Diyos may igsoon, dili pwede kitang lamang ang sentro. Kita lamang ang dapat makita. But then, kinahanglan si Jesus ang mag-glorify, dili ang ato ang self. Madumduman yun ako sa ginaingon ni Pastor Jan sa una. In everything we do, kinahanglan mo excel ta. So sa tanan nato pagabuhaton, kinahanglan pa rin kamutan yun na nato siya. Not para kita mo ay mapataas, apan para mag-glorify ang atong amahan. Mo siguro na ako maning kamot ko para ma-excel gyud ko. Pudili day angay nga ikapasigaro nga ni-excel ka sa imong kaugalingon nga pagpaningkamot. Apan tungod sa grasya, tungod sa kaalam sa Ginoo nga gihatag ngano ni-excel ta. Kaya ang atong skills, atong talent, atong knowledge dili man na atoa. Grasya na sa atong buhi nga Dios. So nagaingon sa Philippians no nga dili ta mag-selfish. Di ta kaon sige og shell. Selfish, dili shellfish. Selfish. No nga be like Christ. Nga si Jesus kadumdum mo when Jesus washed the feet of kanang siya mga disipulo, grabe ang pagpaubos ni Jesus. Siya master, siya Diyos, siya Ginoo, pero unsay gibuhat niya? Siya pa ang naghugas sa tiil siyang mga disipulo. Grabe iyang pagpaubos siyang kagalingon. And even iyang ipakamatyan kita. Gi-offer niya iyang self tungod sa iyang paghigugma kanato. Ni ana iyang gihuna-huna, wa siya gihuna-huna nga, sagdaan to sila, bahala to sila. For siya gihuna, gihigugma ta niya. No, gi-sacrifice niya ang kagalingon. And the next letter, dahil ita mo ron, letter I. Intolerance. What is intolerance? Rejecting, judging, or not accepting others. Refusing to show love, compassion, patience, or grace towards others. What is intolerance? Kanabi tong dili ka magpakita og gugma. Dili ni mo ipakita nga nag-care ka, kapasagad lang ka, ga-reject ka, ga-judge ka sa uban. But Jesus, unsay gihimo ni Jesus? Compassionate si Jesus. Ga-love siya even ikaw nakasala. Intolerance. Naabataan ni wala. Check nato atong kagalingon igsuon. Nagabuli ba ta sa ato? Nabatay ginabuli? Or sa ato makauban sa work nabatay sagdaan na siya. Kini siya kabalo, bugo na siya. Or nakikita batag na yung nanginahanglan pero ato lang gipasagdaan? Kita batag tiguwang diha nga nagkalisod og bit-bit sa mga panalito ng uban nga hulog pa apan ikaw galantaw lang? Video pa ka, cellphone pa ka, mura kagwa ka kita nga naa rin nagkinahanglan. Kita ka na gigutom apan ikaw daghan kay kagikaon. Nakahimo ba ta pag-share? Nakahimo ba ta sa paghatag? Kaya even Christian, usay na, neglect na ni siya nga kinaiya. Nga ka na pag-care sa uban. Nahimo na tag-intolerance nga wata kabantay. Ngayon nanginahanglan, ampo lang ta nga hatagan ka sa Ginoo. For ikaw nga nakaikahatag, wa gyud kaming kuot. Di ba? Kadumdum mo sa Good Samaritan. When the Good Samaritan nga siya gilabyan-labyan lang.
Siya gitulis, daghan kay nang kalabay siya, uban ato ka, parintira guro to niya, uban kadukwa na to niya, kaliwat na to niya. Puwalay nintabang niya. Kisa may nintabang katong Samaritanhon nga unta, dili man unta sila amigo o kaliwat. Pero mo'y nagpakita og love. Ang love da igsuon dili lang ni para sa mga tao nga imong kadugo, tawo nga imong parente, tawo nga imong gihigugma og tawo nga gusto lang nimo higugmaon. Apan ang gugma is para sa tanan, even sa imong kaaway. God said, love your neighbor. Love your enemies. Which is lisod jud kaayo. Ngano lisod man? Kay ikaw mismo, murag, di ka kadawat. But then, it's the command of God to love. Wa siya gaingon, higugmaa lamang katong mga nahigugma nimo, apan, higugmaa ang tanan, even ang imong kaaway. In Romans 15:7, nagaingon, therefore accept each other just as Christ has accepted you, so that God will be given glory. So sa diha day magpasaylo ta maigsoon, maghigugma ta sa ato mga isig katawo, bisan pag sila nakasala, kanato, kinsa may mag-glorify ang atong buhi nga Dios. Di ba? Maayo kay siya nga pagkatawo, naayo day Dios yang kinabuhi. Kaya bisan dako kay kung sala niya, imo yag yung kung gipasaylo. In Ephesians 4:2 nagaingon, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. So ang gugma maigsuon mo ni siya ang makapawala sa tanan. No? Kung doon na kay gugma, bidili niyo makita. Bisan maot kayo siya, kung hugmaan ka, grabe gud imong panlantaw. Bahala pag maingon ang uban nimo unsa man imong uyaboy perti mang mauta na uy. Pus imong mata kay higugma nimo siya, gwapa gyud kay siya, gwapo gyud kay siya. Dili nimo makita ang sala. Ayang mga sayop. Kung gugma nimo mo patigbabaw. Yun ana usab atong buhi nga Dios maigsoon tungod siyang kadako nga gugma kanato. Bisan unsa nato makakasala, bisan unsa atong buhaton still siya na higugma nato. Even mo, tubag pamanggani siya sa itong mga panginahanglan, bisan kita nasipyat. Diba? Niana ang atong buhi nga Diyos. Letter C. Nadali na kayo. Cruelty. Hurting others with my words or action. Kanang cruelty, pagkadautan. Hurting, abusing, magpasakit sa ato ang mga kaigsuunan o sa atong isig katawo. Example, gossips. Pagpanglibak, pagpangdaot, wala kay makita nga sakit, walay wound, but then, adunay mga samad nga dili makita sa mata, apan mo dulot, adunay mga samad nga mulungtad pila pa katuig. Pinaagi lamang sa pulong nga imong pagalitukon. Mas may yun, mas maayo pang masamdan ko, kulatahon ko kaysa pasakitan kong istorya. Kaya sometimes may isuon ka ng mga samad nato physically, mapiklat naman na siya, marag dili nimo mabati ang sakit, bakalimot na ka-even ako. Ingon sila ka ng mga anak, sakit do kay ng mga anak ko, ambot lang. Di ko kadumdum, unsa ka sakit. Di ko kahatag og unsa siya ka-level sa pain. Nalimot na ko. Pero kanang sakit, nga gisultian kag sakit, dili gyud na siya malimtan. Mudulot gyud na siya. Mo sa mga bata, importante kay sa mga bata nga higugmaon, ipakita gyud nato ilang paghigugma. Sa bata pa sila, dili gyud sila pasakitan kay kanang sakit nga ilang nabati karon og kanito mga abuse. Bisan mo tiguwang na sila, madumduman gihapon na nila. Cruelty. Basin nalimot ta ba?
normal ra, but then, nakahimo day taani. No? Basin atong gitabian, atong kauban sa work, kana siya, na. Basin, unsa na lang ang istorya. Usahay, kung naapay magtapok, mo apil pa ta dito, bisag wata kabalo, sige sinugdanan, mo sumpay lang gihapon. And then, ang tawo nga gistoryahan, wata kabalo kung sayang struggles, unsay yang kahimtang, basin ana nga time, gisapot kay siya, kay dako kay siyang problema, batin atong gid-judge, kung bitaw siya magditag yung kaayo. Po ato day nga time, lain day yang pamati. So careful ta mga kaigsuunan. So mo nag-remind sa ako, careful ta sa ato mga sinultian. Kay basin nakapasakit na ta. Nga wa ta kabalo kay joke ra ban to. Joke ra to. Pero sa tawo nga nasakitan, walay joke. No? Nagaingon sa Colossians 3:12, put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. So kinahanglan na igsoon, makaton kita sa paghigugma. Makaton kita sa pag-appreciate sa mga butang. Dili ta magreklamo. Be patient. Nagaingon sa Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. So kay ginapasaylo man ta sa tumbuhi nga Dios, ihatag nato kapasayloan sa mga tawo nga nanginahanglan sa atong kapagpasayloan. No? Bahala sila pasakitan ta, basta kita kay nakailata sa tumbuhi nga Dios, magpaubos. Ipakita gihapon nato atong gugma. Gugma ra gihapon tataman gid ani. And the last letter K. Ladali. Know it all, pride. No, know it all. Bright kaayo ka, kabalo ka sa tanan, which is pride. Thinking I know everything and looking down on others. Lisod kayo nga pamatasan. Ang pride, kay dili gid makaon, may pa ang fried chicken, lami pa. But then the pride, maoy makapadaot. Nakadumdum ko, ginashare ni Sister Amsley before about pride. Being arrogant, self-righteous, and unwilling to be taught or corrected. It's common sa leaders. It is common sa mga high-ranking officials. No? To be corrected, magsakit, dili gud kadawat. Sa mga alpha attitude, nga, oy, boss ko. Sa mga bright, kaayo, sa mga graduates with cum laude, summa cum laude, lisod ka na koreksyonan. Kay bright na sila. And even sa ato akaron, grabe good po, puros mga bright ang naglantugi sa Senado, wag yoy magpapilde. Nawala ang pagka mapainobsanon. Unsa naman ang patigbabaw, ang pride. Nga, dili na masultian, di na makoreksyonan. Kay og makoreksyonan, masultian, unsa na, mangluod na dayon. Kay pamati lagi, kabalo sa tanan. So, bantayanan din siya. May ko, Lord, tabangi, give ko, Lord, nga dili na ko, magpasigabo, kabalo ko, pero sige na lang. Ana ba? Kabalo ko, anong trabaho, pero sagdi na lang. Kay boss man, sunod, gihapon ka. Unsay istorya. Bisan pagkabalo ka, tungod kay boss ni mo, sagdi ilang. Kay later on, mangayo ra gihapon nagtabang. Sakto day kanom, o din siya, ang ana ba? Digday angay nga magpasigarbo. Kay nganong kay suunan, bisan para unsa nimo ka bright, bisan unsa pa nimo ka maayo, naagi mo labaw pa nimo.
Ato yun ang dumduman. Kay ding kalibutan, dili ta perminti sa taas. Yes, nati kinaiya, talented ta, maayo ta mo kanta, maayo ta, unsa ba diha imong mga talent. Pero napagyoy, mas mulabaw pa nimo. So dili day angay nato ipasigarbo kung unsa ang anaa nato. Instead, atong pasalamatan kung unsa ang gihatag sa Dios kanato. God said, ang trabaho niya is ang pagpataas sa mga tao nga magpaubos. Apan kung ikaw magpasigarbong, mupataas sa imong kagalingon, ang trabahoon sa Ginoo, ang imong trabaho, ang pagpaubos. Dili day ta angay magbuhat sa sariling bangko. No? Makaton kita sa pagpaubos. Nga kung koreksyonan ta, dawat ta. Bisag sa isakto, magyud po to ako. Pusige na lang. Sunod na lang po ta. Dili na to ignon nga, I know everything. No? Muratag si Google. Muratag si ChatGPT. Amigo na mo ni Dindin. Nga every time na mong feed kag kuan, answer dayon. No? Know it all. Kabalo sa tanan. Pero you know what? Sa mo ang seminar, kanang AI, dili na siya pwede mo puli og tawo. Kaya nga naman, ang nagbuhat sa AI is tawo. Ang kaya lang ni AI is unsa ang gifeed sa tawo niya. Kung bag-o na siya, dili na siya ka hatag nimong information kung bag-o na siyang sistema. Kanang itong gipangayo ni AI nga mga question, mao nakatubag siya ana tungod kay gifeed na sa iyang system. Pero og bag-o gani nga teknolohiya, di na siya katubag ana. Kay wala pa man na discover, how come na siya ana nga information nga wala pa na siya na discover. So never gyud daw nga ma-replacean ang tawo og AI. Meaning, mas labaw pa ang tawo. Po karon AI na ginagamit. Even sa akong slide, si AI. Patabang ta sa atong amigo din. Po dili tanan. Ako'y naghatag information. Igo lang siya ga-plastar. Kaya di ko kabalo mo himo og layout. No, nag-iingon sa James 4:10, humble yourself before the Lord and He will exalt you. So, magpaubos dito sa itong kagalingon may igsoon o ang Diyos na bahala mo exalt sa tuwa. Kung wala man nila nakita at tumatalento karon, someday, adunay pamaagi ang Diyos nga ikaw makita. Dili para ikaw mag-glorify, apan mag-glorify ang naghatag sa imuhang talento. Mag-glorify ang naghatag sa imong posisyon. Ang nagplastar kanimo nga mao si Jesus, mao ang mahimaya. Nagaingon diri sa Proverbs 16-18. Proverbs 16:18. If you are proud, you will soon come to an end. Anyone who boasts will soon fall down. So, ang tanang nagpasigado, mapukan. So, dili ta angay magpasigado igsoon. When the rich man, katong gitudloan ni Jesus nga, unsaon ako pagkasulod sa imong gingharian? Kadumdum mo adto? Ningon si Jesus, ibaligya ang imong mga katigayunan ug ipanghatag sa mga kabus. Kato siya, kinasing-kasing kito niyang pagpangutana ni Jesus, kay gusto yun kay siya musunod. Gusto yun kay siya nga mahimong disipulo. Gusto yun kay siya nga mag-uban-uban ni Jesus. Pero usay kondisyon, ibaligya ang imong katigayunan ug ipanghatag sa kabus. Ang taong dato may igsoon, naglisod kay siya. Gusto siya pero lisod. Na mga butang sa itong kinabuhi may igsoon nga gusto ta, unta, pero lisod. Kaya nga naman,
Dili siya kaya mo paubos, di siya gusto mahimong pobre, kay dato siya. Dili siya, hadlok siya, mawad-an siya sa mga kabtangan. Kay dato siya, meaning, elevate siya. Labaw siya. Pero kung mawad-an na siya sa mga kabtangan, asa siya padulong? Basta niya katawaan na lang siya sa iyang mga business partners. Na-bankrupt na siya. Gipamaligya na niya, gipanghatag niya din. Dito na lang siya sa kalsada. Una-una, guro niya, luoy na kay ko, dili kaya. Unsaon na lang ako mga negosyo. Sakit kaysa ko ang ipanghatag sa mga kabos, ako'y naningkamot. Pag kung hayahay kay sila, ako'y naningkamot og ayo. Pag kuman ako lang ihatag nila. The pride. Ang pride, mga igsoon, is makapatay sa atong relasyon diya sa atong buhi nga Dios. Kini nga mga kinaiya, sukwahi sa kinaiya sa atong buhi nga Dios, di ba? Because God, unsa man atong buhi nga Dios, di siya selfish, selfless siya. Even gihope for niya himself para kanato. Dili siya intolerance nga nag-judge sa uban, but unsa siya? Compassionate. Gilove niya ang tanan, bisan kinsa pa ka. Bisan unsa pa imong sala, love ta ka. Ana ang Ginoo. Dili siya dautan, di siya cruel. And even, dili siya ma-pride. Unsa siya? Humble. Mapainobsanon kay atong buhi nga Dios. Gikaya niya ang tanan. Gidawat niya ang tanan. Para lang maipakita ba? Mahimo siyang example sa atua. O kini nga sakit mga igsoon, wata kabantay nga naa dayta. Mo siguro kini ang gipa kuan sa Ginoo sa ko ba gipa reveal sa ko ba nga pagbantay. Kay basi na over ka. Nga even Christian naaingon ani nga kinaiya. Even nag-struggle gani ug unsaon ni pagpaayo. No? Matambalan pa ba ni nga sakit? Atong Friday, labad kaya akong ulong, daghan na kayo ng trabaho, daghan kayo kong reports, kinantiwasan deadline. Then basta magtutok na ko computer, then daghan kayo numbers, maglabad yun ako ulo. Kisabot ng ma-short na labad, magsamot, o saon, na ni pagpangitag paagi. Way of coping sa ako ang sakit, naanda na ako ba nga, basta maglabad akong ulo, mainom ko kape. Kape nga walay sugar. Huwag yun ako ang tambal, na walay sugar, pait nga kape. Para, I don't know, kung nakatry mo, mugaan akong pamati. Mura siya, maana gamay, muting, makakuha akong idea din, mating, kape din, makatambal na ako. O saan kape sa kinabuhi sa Kristohanon? Nanginahanglan tag kape igsoon. Kabalo mo unsa ng kape? Kape. Nakita na? Kape. Nawala ang kape? K. Know God's Word. Ang pagkahibalo sa pulong sa atong buhi nga Dios. No? Everyday sa atong kinabuhi is nang ginahanglan tani. Nakadumdum ko ni Gail. Kabito Gail, no? Sige lang kag pangayo, sige pangayo. Dili ka kabalo maminaw gani nako. Anak ko ba? Sige kag pangayo po ako, di ko nimo paminawon. Kaya ko, bitaw Lord po, no? Sige po ko pangayo nimo Lord. Naminaw ba ko nimo Lord? Nakarealize ko ba nga? Sa akong pagpamadlong sa akong anak, misumbalik po sa kuha. Ikaw gani, naminaw na ikan ako, sige kag pangayo na ako. So everyday mga igsoon, kinahanglan, mubasa tag Biblia. Know God's Word sa atong kinabuhi. No nga, guide nato everyday. Ang pagpamati, kay ang Ginoo, dili man na siya naitingog nga mo istorya sa atua. O sa may paagi sa Ginoo, to communicate us. Pinaagi sa iyahang Biblia. Pinahagi siyang pulong sa Biblia. Nagaingon, let His Word guide your heart and transform your life.
Sa Psalms 119 verse 105, Your word is the lamp to my feet and a light to my path. So ang pulo sa atong buhi nga Dios may igsoon mo siya nagagiya, nagaguide sa ato ang dalan. Kay kung walay lamparahan o walay suga sa kadalanan kita mga hulog. Manghulog ta sa tulay. Di ba yan? Kung ngit-ngit, mahulog ta sa tulay, mahulog ta sa gianan. Apan kung naisugaon sa man, safety ta. Makabantay ta kung nailitag, makabantay ta nga naiharang. Mo na ang pulong sa atong buhi nga Dios. Giya sa matag adlaw. And the letter A, actively pray. So pag-ampo sa walay paghunong. No? 1 Thessalonians 5:17. Pag-ampo sa walay paghunong. Importante yung kay mag-ampo igsoon. Every day. Di man ingon ampo nga kanang pamahaw pa ni uto pa ni hapon. But then constant communication ba? Nga from now and then, Lord, makikistorya ka sa Ginoo. Sa imong pagabuhaton. Mo ni siya ang letter A. Talk to God every day and listen to His voice. And the letter P, praise and give thanks. Praise and thanksgiving. A thankful heart honors God in all circumstances. Nagaingon sa Psalms 107 verse 1, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. So pagpasalamat sa itong buhi nga Diyos, sa unsa mga butang, circumstances atong kinabuhi, sa kasakitan man, sa problema man, sa kawaladon, pasalamati ang atong buhi nga Dios. Nag-iingon ganyan na sa message kay ng buntag, the power of worship. No? Ang mapagdahig sa atong buhi nga Dios, makahimo sa pagtumpag, makahimo sa pagpildi sa nilibog kakaaway. Even ang pagpadaig, ang pagdaig sa atong buhi nga Dios, makahimo sa pagsulbad sa matag problema. No? Praise and give thanks sa atong buhi nga Dios. Unsa mga circumstances, salamat Ginoo sa balatian. Kay nga naman, tungod ana nga balatian, ikaw nahimo nga malig-on. Tungod sa kawaladon unsa man, gitudluan ka sa Ginoo nga ikaw magtipid na. Tungod sa kawaladon, gitudluan ka sa Ginoo nga mo appreciate even sa mga gagmay nga butang. Kay kung wata kaagi kawaladon mga igsoon, murag way bili. Dili ka ma-enjoy. Kinaanda na nimo. Po sa dihang ika mawad-an, dinay mo blessings, maabot sa mo, grabe po di mong pagpasalamat. Kay na-appreciate nimo ang blessings. So ingon ana may sa tanang circumstances, even magbagyo, magbaha, pasalamatan din nato tong buhi nga Dios. Di buok adlaw way kuryente, igang kaayo. Di ba? Pero unsa may nahitabo pag way kuryente? Naay banding. Kay wa may cellphone. Kay way lobat, walay wifi, naay banding. Magdula-dula sa bata. Tungod sa kainit sa panimalay, toto sa gawas, outing na. Gawas sa balay ba? No? Mas ma-appreciate nato kung dito ta sa ma-positive side, dito magsigig more, magsigig reklamo. Even mag-ulan, pasalamat ang Ginoo. Kaya na yung mga tao nga nag-ampo og ulan. Katong mga lugar, nga nihit og tubig, nag-ampo, gitos lang mag-ulan. Kaya mura na ipaagi sa ilang source of kanabitang tubig nga silang pananom, even sa ilahang mga gamit nila sa pagpanghinlo. Mura ginapilang source. Kay kung wala sila linya sa tubig, ulan na gid pud ang ilahang pangandoy. No? Even kami, na mga schools nga nanginahanglan, ugulan na gid po ang source of water. Kanang gisala lang namo ba, buto sa tawag nila, nga sa laon, ibutongan sa drum, o filter, ana. Mora po na source of water, ana nga area. Kung walay ulan, wala gid po'y magamit, luoy kaayo. So pila ka drums sa mong giandam, magampo po ning magulan, unta, uy, pamapuno po ning drums, kaya ang CR, wagi pang hinlo. Ana ba? So, na mga butang may igsoon nga angay sa uban.
Dili man siya angay sa atua, baten pasalamati kay ang Dios nagapanalangin sa kanatong tanan. No, di ta may mong selfish man naging ganina. Nga, kito ato ang self lang ato ang secure. Dapat ako malipay ko, dapat makabenefit ko. Hunahunahon po na to unsa makaayo sa uban. Yes, maayo na sa imuha, pero sa uban, maayo ba na? Na ba? Magpalit ko aning kuan, makatawa ko ning buyit. Palit tag ulang mi, kilami king ulang mi ay. Kikinahan kimi ulang si buyit man mo kaog ulang. So, mauna unsa may sudan ani ni Gary no? Una sa ilahian po na to siya sudan, kikita lang ana ba? Hunahunaon po din nato nga napoy uban nga dili day mo kaon. Kay basin kita lami kita gihimo, appreciate kay nato lami king salad. But then ikaw na po di giginahan. Kay kauban sa balay, di man mo kaon. Ana ba? Kinahalan di ay, hunahunaon po nato ang uban. Ug mas i-priority pa nato kaysa sa atong kaugalingon. No? And the letter E, exercise the faith. Nagaingon, trust God, step out in faith, and live His promises. Sa matag adlaw mga igsoon, exercise the faith. Pagtuo nga dili ka pasagdan sa Ginoo. Pagtuo nga tagbuon sa Ginoo imong needs. Pagtuo nga ikaw ayuhon sa imong balatian. Every day, exercise the faith. Yes, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Nagaingon sa 2 Corinthians 5:7, for we live by faith and not by sight. No? Sa matag adlaw, exercise the faith mga igsoon. Nga dili ta magkahadlok magkabalaka kay ang Dios sa anaa. So every day we need the kape. No? Kape ang tambal sa sick. Kikinahanglan man tambalan, di ba? Di ko magsakita, mangita biatag tambal. So take a kape every day. Magkape na tagsugod every day. So no, di mo ni ang kape nga dili mo palpitate. O kini ang kape nga makahatag og life. A life nga kinahanglan nato sa pagpadayon nato sa pagpangalaga sa atong buhi nga Dios. Dini siya kape nga literal, but in the kape that we need sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi diha sa atong buhi nga Dios. So magkape ta igsoon every day. Sa sunod ang tea. Kabalo mo sa tea? Kani bitang nata sa kuano sa no? Mahilig kitag acronyms. Okay, moy na moy mas dali matiman-an. Sa mga lesson, ingon gani sa pag-eskwela pa nako ang lesson, lisod kay siya i-memorize. Pero kung butangan bitan nimo siya hymn, butangan nimo tuno ba or ikanta ba kanimo paagi, mas dali nimo siya ma-memorize. Kay bisan kanang kanta nga taas kay ang kanta po nga memorize sun na nimong kanta, naka-memorize ka. Tungod kay na siya ka ng hymn ba? Nga murag, anak bitaw. Pero kung memorize, lisod kaayo. Sa ako sa una magtuon ko, butangan yun ako acronym. O ana ba? Nako'y timailhan. Letter C, to ko, ano siya. So nadala po siya, hantod karon. Kaya masayon siya nako matimanan. So magkapita starting today. No? O sa itong K, the knowledge of the Word of God. A, actively pray. P, praise and give thanks. And E, exercise the faith. Para dili ta mag-seek. Don't be sick. Be like Christ. Nag-iingon may igsoon, the greatest battle is not around us. At ang atong kontra, atong kaaway, dili. Wala sa palibot. Unsa man, it is within us. Kita, kung nakay kontra, imong kaagalingon, imong pinakadako nga kontra. Kay, ikaw man mismo may mo dili. Night times nga ginahan imong utok, pukapoy imong lawas. May usahay nga ganado kay imong lawas, po imong utok mo drain na kaayo. Di ba? Napay kasing-kasing nimo, asa may sundo na ako, akong kasing-kasing ang utok.
Kasi sundo igsuon, kasing-kasing ang utok. Love kini nako siya. Heart ba? Love gyud kinako siya. Ng utok mingon po nga, ayaw ana uy, di ka mabuhi ana. Pati ni heart, dili good, love gyud kinako siya. Ihatag gyud ako tanan kay love gyud kinako siya. Ng utok, ayaw lagi kidautan, lagi na di na maayo. Paglibog ka, kisa may akong sundon akong heart, akong brain, akong mind. Kining duha maglantugi, tinuod lang. Mao gyud na sila ang maglantugi. So unsa di ay, and the greatest battle is within us. So atong kontra, atong kagalingon na gyud-igsuon. Nagaingon sa Philippians 2:5, you should think about things in the same way that Christ Jesus taught. Una-unaon din ato mga butang, before ta mo buhat, unsa kay buhaton sa Ginoo if siya ani nga situation. Kung siya karon, unsa kay iyang buhaton? Muna tudlo sa Philippians 2:5. Mag-react ba ko or dili? Masuko ba ko or dili? For normally nato no, grabe kita, instant din ang reaction. Makadungog lang ikaw. Sa to? Magtingning dalunggan. Unsa ka kung si Kristo nasa sitwasyon? Pwes na ako ba? Ma'am Ja, palit tagkuan, hurot ng kuan. Ha? Ito, hilom sa ta, hilom sa na. Kukajot lang, ay isa ko disturbo, kalabad akong ulo mo. Ano, take a break. Break sa ta. Kaya di ta ka-decide, ug tarong o dili ta mo break. Kaya kung baba lang ato ang pasagdan igsuon, wagi katapusan atong baba, bahalag buntag, taman gabi, pwede yun magtabi. But then God tells us, you should think about things in same way that Christ Jesus taught. Unsa ang atong reaksyon? Unsa atong buhaton? No? Before ta mo buhat ang mga butang, ato siyang pamalandungan. Pangayuan sa to, Lord, ikaw, tudluin ko. So, importante di kay may igsuon. Pangayo ta guidance sa Ginoo sa atong pagabuhaton sa matag adlaw. Gihangi kong tanan sa pagpanindog.